Magandang araw mga ka-solar. So muli nagbabalik ang inyong ka-solar, si Solarens. Nandito tayo ngayon sa Angono, Rizal. At meron tayong setup na 6 kilowatts hybrid on and off grid system. Ang solar panel nito ay malaki-laki at umabot ng 12 pieces na 650 watts. At yung 650 watts na yun ay bawat string, okay, bawat string yung ganito ay nakaseries yung 6 na piraso. So ganun din dito sa kabila. Pag tinotal natin ang kanyang maximum power input ay lumalabas na nasa 7.8 kilowatts. Okay. So yan yung dami ng solar panel na nakalagay. At tingnan natin kung yung kanyang kasalukuyang na harvest. Ayan, so parehas na gumagana ang PV1 or string 1, single MPPT yan or solar charge controller na maximum power point tracking ang type. Ganun din sa PV2. So hindi nagkakalayo kung makikita nyo 1.7, ayan, sa PV1, 1.7 din sa PV2. So pasok na pasok dahil lang orientation ng panel nito almost facing south. So okay na yan at good to go. Tingnan natin ngayon naka-negative ang battery at tingnan natin kung naka-communicate ng battery communication. Ayan, so meron ng 155 na charge limit current at discharge niya ay 200 amperes. So makikita natin ito mga ganitong data kung sakaling functional and communicating na, nagkakaroon na ng proper communication ang battery at inverter. So yung current niyan, ibig sabihin yung amperahe nasa 37 amperes at yung voltage ay 53.6. So ang state of charge nasa 52%. At sinet natin ng low voltage ng 20%. Ayan, 20% lang. Pero kung makikita ninyo, sa setting natin ng max charge current at saka max discharge current, nasa 60 at saka 70. At yung kanyang capacity, ayan, 324 ampere hours. Okay. So 6 kilowatts lang itong ating inverter na ginamit. At dito sa load side natin ay dalawa yan. So na-connect na natin yung wifi. So meron pumapasok na 2.13 ayan dito sa battery. Kasi yung kanyang pinapa-under ng mga appliances kagaya nito nasa UPS ay 899 watts. 131 ang nakalagay sa grid side. So ito yung mga yan load side and grid side. Ayan. So makikita natin naka-zero ang grid or Meralco at lahat ng ito ay sinusuplayan. Solar panel natin na nasa taas 3.35. So sa ngayon nakalimit lang ang kanyang production dahil nga bago yung battery. So magsaset lang tayo ng low amperes dahil binibreak in natin yung battery. So kailangan maganda ang pasok ng charge current dito sa battery at magiging maganda lang yan kung pabababain natin yung unang pasok kagaya niya 60 amperes lang dahil lang pinakamataas nito na current ay makikita natin sa gilid. Ang max charge current nito ay parehas na 200 200 amperes. Ganun din dun sa discharge, pero pag binasa talaga natin yung kanyang BMS or battery management system ay mas mataas ang discharge current compared sa charge current. So makikita natin yan dito sa nandito. Ayan, 155 ang charge
limit at ganoon din yung discharge limit nasa 200. So naipakita na natin kanina yan at yan yung limitation yan. So sa ngayon nasa 6 amperes lang ang pumapasok. Ang inverter natin ay 6 kilowatts at maximum power input voltage ng 500. Ayan, at ang nominal voltage input niyan ay 150. So 2 MPPT yan and 2 strings. At hintayin na lang natin yung BYD para malaman natin yung charging niya. Kung lalampas dito, no? At ito ay 6 kilowatts lang dahil ang BYD nasa 7.1 to 7.5 ang pinaka power na huhugutin niya dito sa inverter. Pero dahil nga 6 kilowatts lang ito, so possible na kumuha pa ng additional power dito sa grid. So makikita rin natin na mag gig-ring yan mamaya. So ito na yung BYD, ito na yung ating papandarin gamit ng 6 kilowatts. Ayan, na inverter. So ipapark lang para mai-connect yung BYD. Ayan. So yan yung BYD charger na gagamitin natin, para may charge itong Sea Lion na BYD, na electric vehicle. At makikita natin mamaya doon yung power na kukunin. Yan. So makikita ninyo may mga kasabay itong appliances na umaandar, hindi lang yung tatlong aircon kasabay yon, para makita natin kung ilan yung kukunin ng BYD doon sa power ng inverter. Okay, so i-charge natin at makikita natin dito sa monitor. Ayan. Yan, titingnan natin mamaya dito, dito tataas yan sa grid side. Ito. Ayan. So lalaki din dito mamaya. So i-charge natin, ayan. Ayun. So nakasaksak na. Ayan. Lagyan natin ng card. Paano natin malalaman na charging, sir? Mag-green? Mag-green na siya. Okay. Ayan na, sir. Ayun, pag bumilis na. Okay. Charging na siya. Pwede na natin makita dun, sir, kung tataas. Kaya, tingnan natin. Tataas. Yung galing dito sa... Yung lalabas dito sa may grid. Ayun, taas, Ganda. Alin? Ayan, so 9 point, ayan, nakikita nyo, 9.27. Pero hindi nagkukos ng overload yan kasi naka grid side. Ayan, hindi pa natin nakikita dito. So, makikita natin tumutulong. So, ang kinukuha niyan sa Meralco ay 3.29. Ayan. Dahil nga ang ating inverter ay nasa 6 kilowatts lang. So 9.28 ang total load kasama ang tatlong aircon na kasalukuyang umaandar. So kung makikita nyo, mayroong solar production 2.9, yung battery ay 3.58. So medyo mabagal lang dito sa cellphone, para ma-monitor din natin parehas. Malaman natin kung ilan yung naidagdag dito sa mismong grid. Ayan. Or sa grid side. Ayun, nakita na natin. So, nakikita natin dito sa grid side, Ito ang grid at saka yun yung load. Yung 775, yun ang load side. 8.49, yun naman ang grid. So, kasama na dyan yung BYD. Ayan, so ang total niyan, yung 775 at saka 8.49 ay nasa 9.31.
So, makikita nyo, tumutulong ang Meralco. So, walang overload yan. At yung nagtatanong na kaya ba ng 6 kilowatts na i-charge ang BYD? Yes, kayang-kaya basta nakalagay sa grid side ng inverter. Ito yan. Itong grid na to. Okay, good. So, tingnan natin yung BYD kung pumapasok dun yung power. Yan, titingnan natin sa mismong cellphone kung pumapasok. Ayun, no? Ayan, charging. Ayun, no? Charging. Kumukulo. Convincing. Ayan na yung charging niya. 6.2 kilowatts. 6.2 ang pumapasok mga kasolar. Pwede natin makita sa dashboard, sir. Sige, pwede. Nag-post lang at hintayin natin na makita yung power na nanggagaling sa inverter. Mga remaining charging time ay 1 hour and 49 minutes. Charging power. Ayun, yung charging power niya ay 6.4. Medyo mababa lang pala eh. So, yun yung since 6 kilowatts yung ating inverter ay kaya naman na i-supply. Kaya lang yung 6.4 na yon ay may tulong na ang Meralco. Ayun. So, okay. Tignan uli natin yung inverter. Yung doon sa 6.4 kilowatts na pumapasok sa BYD, no? Ayan, ay kasama dito sa 8.49 na nasa grid side, no? Ito ng ating monitoring sa cellphone. At meron pang kasabayan na umaandar ng mga aircon. So, 3 aircon pa yan. Okay, so very good and good. Ayan, so nakaset na. So, okay na ang testing. Ayan, makikita nyo, 9.31. Okay. Naka nakatatlong pa-ocular ng iba. Ganun ba, sir? May 3 Paano yun, sir? May mga naningil ba nung sa ocular inspection? Meron po may bayad. Oh, magkano ang singil nila? Bibili ka naman 500. 500 din. Lang yan, at least na. Non-refundable na yon. Non-refundable. Oh. Ocular lang talaga. Pero, after nung ocular, may mga in-explain din sa inyo. Mayroon May mga pero proposal sila. proposal sila. Okay. Pero iba yung Kasi pag naging kayo, sabi niya mukhang dito ako gusto. Sige, bahala kung saan ka gusto. So yung halimbawa, yung battery niyan, kung sa gabi, mga ilang oras yan siya sa halimbawa yung 2 aircon. Dalawang aircon. Power. Ngayon, 50% lang yung charge niya eh. Ano pa? Hindi, halimbawa, Pag puno. Yeah. Tingnan natin Tapos sila. 80% lang yung niya. Diba? Parang may 20 siya, parang BYD din. Bali, 2.5 at saka 1.5, sir, no? Aircon mo? Yung aircon mo? Aircon, ano lang yan? One lang. 0.75 at saka 1.5. Kasi parehong 1. Parehas lang. Parehong 1 lang. Ito lang ang 1.5 pala. Ito sa baba. Hindi mo nagagamit sa gabi. Sa Okay. araw naman yan eh. So, 16.5 times 0.8 tapos 2. Mga ano, sir? 6.6, mga 7 hours. 7 hours. Oo. Yun ang tagal niya. Alis na din. At least nakakaano na siya. Ang ano mo lang, pag mag-charge ka ng BYD, possible talaga may kukunin konti kay ano, yung kagaya nito. Walang problema. Yung Kaysa kanina. yung buong-buo niyang kunin. Oo, sa Meralco. Pero yung timing mo, sir, best start ng ano ng 10 o'clock 10 o'clock hanggang pinakamalakas yung 2:30 kasi nakita ko ay 42% pa yung charge mo eh. So ibig sabihin mas maiksi yung magiging charging time mo noon. Possible mga 3 hours, 2 to 3 hours ang charging mo. So pasok ka pa dun sa tinatawag na sun peak hours. Nag-start ng 10 o'clock hanggang 2:30. 2:30. Hindi ka pa yata anong pinakamababa mo, sir, na level ng charge nung yung BYD?
usually, ganun lang ang nakikita ko sana eh. Bago ka mag-recharge uli. Pag mag-recharge ako, ano siya, yung mga 25%. 25. Medyo malalim na rin yun. Oo, malalim na yun. Ganun. Sinasagad ko din eh. Para para sulit yung, hindi siya palaging, charge. Oo, timing yung ano yun, sir eh. Timing yung pa-install nyo kasi March 16 mag-i-increase na ng mga panel. Oo nga. Nag-post na kahapon eh. Pati Kasi- inverter eh. Kasi lahat naman eh. Oo, sir eh. Apektado ng sagad. Sabi ko, yung BYD natin, jackpot tayo dyan. Ang taas ng gasolina ngayon eh. Oo. Kaya sabi ko parang nahabol na sir ah. Yes, Tama yes. talaga. Buti ka, thank you sa inyo. Mabait kayo eh. Thank you din po ma'am. Yeah. Buti nahabol eh. Sabi sa akin, ang bait niyo, nagpapa-install na siya na wala pa tayong Oo, down. yung iba nun. Oo, yung iba hindi. Meron sila Tinagad. Kasi siguro, yun nga, wala silang materyales. Walang makuha siguro sir na babayaran nila yun eh. Pipili mo na yung pang-down mo. Yung muna yung pambili. Oo sir. May mga ganun talaga. Walang reserba. Walang result. Kaya- Kayo may mga kontak niyo yung mga dealer eh. Oo sir eh. Kaya pagka sabi ko, papick up. System. So yun, maraming salamat sa panonood mga kasolar. Kung meron kayong tanong, i-post nyo lang at sasagutin natin yan.